We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ako naman po si Ivy Sauna Ragasang. Nag-match ang DNA profile ng magulang ni Catherine Camilon sa buhok at dugo na natagpuan sa abandonadong SUV sa Batangas City ayon sa PNP-CIDG. Ang otoridad naman patuloy pang nangangalap ng karagdagang ebidensya laban sa mga suspects sa pagkawala ng beauty pageant contestant. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Kinumpirma ng PNP-CIDG kahapon na nag-match ang DNA profile ng mga magulang ng nawawalang beauty pageant contestant na si Catherine Camilon sa mga na-recover na hibla ng buhok at blood sample sa pulang SUV. Matatandaang na-recover ng CIDG ang inabando ng sasakyan sa Barangay Dumuklay, Batangas City noong November 8. Yung mga witness natin ay hindi nagsisinungaling. There is a corroborative evidence na talagang yung nakita nilang babae na binubuhat ng mga suspects natin ay certainly ay si Miss Camilon yun. Mas bumigat yung kaso na isinampa natin doon sa mga suspects dahil nga nagtutugma yung mga sinabi ng mga witnesses natin. Pinuntahan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang bahay ng pamilya Camilon, ngunit hindi na sila nagpaunlak pa ng panayam sa news team. Patuloy pa rin daw nangangalap ng karagdagang ebidensya ang otoridad laban sa mga suspect. Our PNP Forensic Group's chemists are trying to examine para makapag-lift ng fingerprints doon para i-match doon sa mga nasampahan natin mga suspects. Nauna nang sinampahan ng kidnapping at serious illegal detention ng suspect na si Police Major Alan De Castro at 3 iba pa. Habang patuloy pa rin pinaghahanap si Catherine at ang sasakyan nito na nakita ng mga saksi na pinanggalingan niya bago siya nakitang inililipat sa pulang SUV. Umaasa pa rin daw ang pamilya Camilon na sa halos magdadalawang buwang paghanap sa kaanak ay makikita pang buhay at ligtas si Catherine Camilon. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Pinalawig ang lifeline rate discount para sa mga consumer ng kuryente hanggang January 2024. Kaya naman tumatanggap pa rin ang mga power distributors sa Batangas ng mga aplikante para sa lifeline rate discount. Alamin yan sa report ni Hazel Alviar. Kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps si Jelly. Minsan daw ay hindi sumasapat ang kanilang kinikitang mag-asawa bilang helper para sa mga gastusin at bayarin nila sa bahay. Kaya lahat ng diskarte ginagawa nila para mapagkasya ang budget. At dahil kwalipikado siya sa mga maaaring magkaroon ng 20 hanggang 100% discount sa kanyang bayarin sa kuryente sa ilalim ng lifeline rate discount, balak raw niyang mag-apply dito. Ngayon po tumaas po kasi nasa 400 plus po ang aming kuryente ngayon. Yung pong pambayad namin sa kuryente, may ibili po namin ng panggatas ng bata, ng pagkain po namin. Yun po. Noong Setyembre, pasana nakatakdang ipatupad ang lifeline rate discount para sa mga miyembro ng 4Ps at sa iba pang consumers ng kuryente na nasa poverty threshold ng Philippine Statistics Authority. Pero dahil kakaunti lang ang mga nag-apply sa mga power distributors, pinalawig pa ito ng Department of Energy hanggang Enero sa susunod na taon. Ang lifeline rate discount ay para sa mga kwalipikadong consumer ng kuryente na nasa ilalim ng
poverty line at dapat hindi lampas sa 50 kilowatt per hour ang buwanang konsumo. Sa Ibaan Electric Corporation, nasa 170 mula sa 4-piece at non-4-piece consumer na raw ang nakapag-apply para rito. Continuous naman po ang ating receiving po ng application at yan naman po yung continuous nating inilalagay sa ating sistema once pong sila ay qualify doon sa application ng Lifeline Rate. Ang 75 anyos na si Nicanora, tanging sa maliit na tindahan sa labas ng kanyang bahay sa Ibaan ang kanyang pinagkakakitaan. Pumapatak lang sa 14 kilowatt per hour ang kanyang konsumo sa kuryente. Bagamat hindi siya miyembro ng 4-piece, nais din daw niyang magkaroon ng diskwento. Malaking tulong iyon para magaan ang gastusin, maaluan sa buhay, yun. Kahit kakunti ang kita, di ayos lang yun. Ang kagaya ni Nanay Nicanora, maaaring mag-apply at magkaroon ng diskwento kung makakapagsumiti siya ng mga kinakailangang dokumento. And sa non-4-piece naman po, kailangan po tayo ay may certification from MSWDO na kayo po ay nasa poverty threshold ng inyong barangay and application form na makukuha po sa Ibaan Electric, pinakabagong billing statement. Yun po. Samantala, ang ilan pang power distributor sa Batangas tulad ng Meralco ay nagsasagawa ng on-site application. Patuloy din ang pagtanggap ng application ng Batelec 1 at 2. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alvior, Balitang Southern Tagalog. Nanumpa na mga bagong halal na barangay official sa Batangas City. Samantala, ang mga hidwan at bangayan sa politika dapat nang isantabi ayon sa DILG. Narito ang report ni Paul Hernandez. Sa harap ni Batangas City Mayor Beverly Dimacuja, formal na sumumpa ang mga bagong halal sa katatapos lang na barangay and SK elections 2023. Puno ang Batangas City Sports Coliseum ng mga nagwaging opisyal sa 105 na barangay sa lungsod. Mensahe ng alkalde, maging mabuting lider at ehemplo sa komunidad. Bagay na sinigundahan ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa mga pagkakataong ito, dapat daw na isinasantabi na ang hidwaan sa politika. Kaya ni-challenge ko sila, magkaroon sila ng bonding, forget the past, kalimutan yung awayan, yung siraan, move forward para sa isang layunin na hindi pansarili, kundi para sa kapakanan ng nakakarami. Ngayong araw, November 21, dapat isagawa ng sangguniang barangay ang kanilang first inaugural session. Dapat na rin daw na mag-appoint ng barangay secretary at treasurer. Ipinapaalala ng ahensya na 2 beses kada buwan dapat magkaroon ng regular session batay na rin sa itinatakda ng batas. Ang special session naman, pwede rin silang mag-call for special session kung mayroon silang urgent na pag-uusapan na hindi nila na pag-usapan dun sa kanilang regular session. Samantala, kaisa na rin ang DILG sa paghihimok sa mga kumandidato na isumite na ang kani-kanilang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE sa COMELEC office. Ayon sa DILG, unang paraan ito para ipakita sa taong bayan ang transparent governance. Sa datos, mahigit 300 pa lang ang natatanggap na SOSE ng COMELEC. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Naitala ng PHIVOLCS ang 60 volcanic tremor sa Bulkang Taal sa nakalipas na 24 oras. Bumaba naman ang sulfur dioxide emission ng bulkan sa halos 5,000 tons mula sa mahigit 8,000 tons nitong mga nakaraang araw. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ivy, yung mga volcanic tremors na yan ay mahihina lamang at hindi nararamdaman sa mga kabahayan ayon sa PHIVOLCS maging sa Taal Volcano Island. Hindi lang mga turista ang nahahatak ng ganda ng Bulkang Taal. Kahit maliliit na negosyo, iniisip na ring bentahe ang overlooking ng Taal Lake at ang mismong Taal Volcano. Hindi alintana ni James ang pabago-bagong aktibidad ng Taal. Sa katunayan, sanay na raw siya sa mga degassing activity ng bulkan na natatanaw niya sa Cuenca, Batangas. Matagal na rin kami dito, tapos hindi naman ganun kagrabe yung nangyayari dito sa amin. Parang puro smog lang yung napupunta. Sa magdamagang surveillance ng PHIVOLCS, bumaba sa halos 5,000 tonelada ang sulfur dioxide o asupre na ibinuga ng Taal mula sa mahigit 8,000 tonelada nitong nakaraang araw.
Ang pagsingaw nito umaabot lang sa 300 metrong taas. Ibig sabihin, wala masyadong sulfur dioxide coupled with malakas yung hangin, hindi makaka-form ng VAG. May mahihina pa ring pagyanig ang naitatala sa ilalim ng main crater nito na umabot sa 6 na po sa loob ng 24 oras. Nagtatagal lang ang volcanic tremors na ito ng 2 hanggang 4 na minuto. Hindi raw ito ramdam sa mga kabahayan. Wala naman, pero umuusok-usok siya. Normal lang naman. Malakas, pero nawawala din. Parang pa sulpot-sulpot lang. Ang napapansin namin, magpo-form ng VAG kapag 0 meters per second yung nandyan sa almost standstill. Ang Taal na bagamat nasa alert level 1 ay hindi pa rin iminumungkahing pasyalan ng sino man, lalo at itinuturing ang lugar na permanent danger zone. Alam mo, Ivy, sa kabila nga ng patuloy na degassing activity ng bulkan, marami pa ring turista yung nag-enjoy sa sightseeing sa Taal. Ivy. Maraming salamat, Paul Hernandez. Mga kapuso, bukas araw ng Miyerkules, November 22, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at lungsod ng Lipa, kasama ang mga bayan ng Cuenca at San Jose, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng pagtatayo ng mga intermediate pole at reconductoring ng neutral and secondary line. Kalinsabay ang konstruksyon ng topping pole at clearing ng mga linya. Good news mga kapuso, naghahanap ang Kapuso Network ng Master Control and VTR Automation Engineer, TV Transmitter Technician, Electromechanical Engineer, Satellite Systems Engineer, Junior Media Asset Management System Support Engineer at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ipinatupad ang 60 centavos hanggang 75 centavos na bawas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong araw, November 21. Dahilan ng rollback ang paghina ng demand ng langis sa world market ayon sa DOE. Narito ang report ni Hazel Alviar. Araw-araw daw bumibiyahe si Roland ng biyaheng Mabini, Batangas City kaya halos araw-araw din kung magpakarga siya ng diesel sa minamanehong jeepney. Ang magandang balita na sumalubong sa kanya ngayong linggo, ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Masaya raw siya sa pagbaba ng langis pero hiling niya. Dapat nga bumababa pa para gumanda ang kita ng mga driver. Base sa ipinalabas ng mga kumpanya ng langis, 75 centavos ang bawas presyo ngayong araw sa kada litro ng gasolina, 65 centavos kada litro sa diesel at 60 centavos naman sa kerosene. Ang mga dahilan ng rollback ngayong linggo ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy ay ang pagbaba ng demand sa mga malalaking bansa, mababang inventaryo ng langis sa Amerika, idagdag pa ang mababang industrial production sa Europe na sinabayan pa ng paglakas ng dolyar. Ibig sabihin, expensive na sa other foreign buyers yung produktong petrolyo. Kasi yun nga, alam naman natin yung mga produktong petrolyo, dollar-dominated commodities yan. Sa kabila ng sunod-sunod na linggong pagbaba sa produktong petrolyo, nakukulangan pa rin daw ang tricycle driver na si Mang Eugene. Sa loob raw ng isang dekada niyang pamamasada, mas marami daw ang kanyang bilang sa pagtaas ng langis kaysa pagbaba nito. Pangamba pa rin niya ang biglaang pagtaas nito sa mga susunod pang linggo. Kung malaki kaagad ang baba, iba-iba. Pero kung ngayon, maliit lang, hindi kami pwede magpataas ng pamasahe. Tapos ang gasolina naman, taas-baba, epekto rin sa amin din. Tugon dyan ng DOE. Unfortunately, on a week-on-week basis na ginagawa nating monitoring, minsan may mga development. Halimbawa, yung pagtaas ng crude inventories. Itong linggo lang to na balita o nung nakaraang linggo. So, hindi natin masasabi. Kasama si Kel Ravaca, Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng 3 katao sa salpukan ng 2 motorsiklo sa San Juan, Batangas. Tutukan yan sa report ni Denise Abante.
Nakatabi na sa gilid ng kalsadang sakop ng Barangay Mabalanoy, San Juan, Batangas ang dalawang motorsiklong ito pasado alas 7 ng gabi noong linggo. Nagkabanggaan kasi ang mga sasakyan na nagresulta ng pagtumba at masugatan ang mga sakay nito. Ayon sa pulisya, magkasunod ang dalawang motorsiklo na binabagtas ang kahabaan ng Barangay Mabalanoy at papunta sana sa Barangay Escribano nang mangyari ang insidente. Iliko sila sa kaliwa. Ari naman ma'am nakabangga ay mabilis ang takbo. Parang nag-side swipe sila ma'am. Platter siya sa kaliwa, then ari ma'am isa ay mabilis ang takbo. Sabi ng ilang nakasaksi, tumumba ang dalawang rider at ang isang angkas ng pakaliwasan ng motorsiklo. Agad silang isinugod sa pinakamalapit na ospital ng Barangay Mabalanoy Rescue. Kasalukuyan pa silang nagpapagaling. Ayon sa pulisya, nagkausap na raw ang dalawang partido hinggil sa insidente. Paulit-ulit na paalala ng pulisya sa mga motorista, Dobling ingat ma'am, lalo na ma'am sa mga blind spot, then sa gabing madilim. Doble talaga ma'am ang pag-iingat kasi hindi naman natin ma'am alam kung kailan darating ang aksidente. Sinisikap pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga biktima. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, walang bagyo pero nagpapatuloy ang maulang panahon sa malaking bahagi ng bansa dahil sa iba't ibang weather systems. Kabilang dyan ang shear line na umaabot pa rin sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Gayon din ang hanging amihan na umiiral naman sa Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, posible ang pag-ulan sa Quezon, Mindoro Provinces at Palawan. May malalakas na ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Inaabisuhan din ang residente sa natitirang bahagi ng bansa sa tsansa ng mga pag-ulan. Magkaka-baby number 2 na si The Missing Husband star Yasmin Curdy. Samantala, ipinasilip ni Black Rider star Matteo Guidicelli ang bakasyon sa Italy at Spain. Narito ang report ni Hazel Alviar. Inanunsyo ng The Missing Husband star na si Yasmin Curdy sa kanyang social media account na magkakaroon na sila ng baby number 2. Kwento ni Yasmin, ang baby number 2 daw nila ang pangatlong ipapanganak sa Year of the Dragon base sa Chinese zodiac dahil Year of the Earth Dragon nang siya ipanganak. Year of the Water Dragon naman ang kanyang panganay na lumabas noong November 2012. Sa susunod na taon na itinuturing na Year of the Wood Dragon, inaasahang ipapanganak ni Yasmin ang kanilang baby number 2. Ipinasilip naman ng Black Rider star na si Matteo Guidicelli ang ilang litrato nila ng asawang si Sarah Geronimo mula sa kanilang bakasyon sa Italy at Spain. Bukod sa kanilang mga selfies, ibinahagi rin nila ang ilan nilang mga kuha sa mga magagandang lugar na kanilang napuntahan. Samantala, babalikan pa kaya ni Pretty ang kanyang asawa at si Elias muling susugod sa mga kalaban. Maisisiwalat na kaya ang sekretong pilit pinagtatakpan sa pagkamatay ng kanyang mag-ina. Tuloy-tuloy ang aksyon sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Magsisimula na ang pagpapadala ng mga entries para sa Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 8 sa November 25, 2023 hanggang February 2, 2024. Narito ang report. Mga kapuso, mag-uumpisa na ang Proof of Purchase promo ng GMA, ang Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 8. Pwedeng magpadala ng entry sa mga mamimili o sari-sari store owners at may chance na manalo ng malalaking papremyo dahil almost 8 million pesos ang ipamimigay at almost 1,000 winners ang pwedeng manalo. At sa unang pagkakataon, ang grand prize 1 million pesos cash tax-free. Magsisimula ang official sending of entries sa November 25, 2023 at magtatagal hanggang February 2, 2024. Bukod sa participating Mercury Drug branches, pwede na rin maghulog ng entry sa GMA Regional TV and radio stations nationwide. Mag-ingat sa fake news, fake Facebook accounts or scam texts. Tutok lang sa GMA o bumisita sa official Facebook page www.facebook.com/GMApromos at promos.gmanetwork.com/GMApromos para sa kumpletong mechanics at announcements. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. Patok sa mga residente at bisita ang naglalakihang Christmas display sa Carmona, Cavite. Samantala, nagliliwanag tuwing gabi ang Pandurukan Bridge sa San Jose Occidental, Mindoro dahil sa ikinabit na LED lights. Silipin yan sa report ni Paul Hernandez.
makulay, nagniningning at talaga namang masarap sa paningin ng mga Christmas installation sa Carmona, Cavite. And for today's video, bida ang mga reindeer, candy canes hanggang sa mga naglalakihang regalo. Ramdam na ramdam ang Pasko sa plaza, kaya nga pamilya at magkakaibigan, todo sa pagpapapicture sa Christmas displays. Mala prinsesa ang dating sa karuwahe ni Cinderella at ang hardin, hitik sa dekorasyon ng naglalakihang bulaklak at LED lights. Nakakamula din siya ng different kasi nakikita mo yung mga ibang tao na ang saya-saya kasama yung mga pamilya nila. Sobrang ganda tsaka napaka buhay na buhay, kumbaga. Sarap sarap puntahan, kumbaga, nakakainganyo. Star ng Christmas Village nila ang higanteng Christmas tree na tagtad ng Christmas light. Sa ibang probinsya gaya sa San Jose Occidental, Mindoro, hindi rin tinipid ang Christmas pailaw sa bayan. Ultimo Pandurukan Bridge, pinakislap ng makukulay na LED lights, kaya ang mga motorista nawiwiling bumagta sa tulay. Agaw pansin kahit mga lamppost lanterns na nakakadagdag ningning sa kalye. Gabi-gabi na yang masisilayan ng mga turista at residente hanggang sa Enero. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, maging bahagi ng nangungunang TV and radio network sa bansa. Naghahanap ang Kapuso Network ng mga sumusunod: News Production Specialist, News Program Specialist, Junior Desk Editor, News Assistant Video Journalist, DNG Specialist, Moving Image Editor, Video Graphics Artist, Senior Editor, Social Media Specialist, Content Producer at iba pang posisyon na makikita sa inyong TV screen. Para sa kumpletong detalye at sa mga nais mag-apply, bisitahin ang careers.gmanetwork.com. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Pang-anim ang Pilipinas bilang most generous country sa mga bansa sa Southeast Asia, ayon sa isang international organization na Charities Aid Foundation. Ang pagiging mapagbigay likas na raw sa mga Pilipino ayon sa isang cultural anthropology professor. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Kung hamon at pagsubok din lang ang pag-uusapan, tila veterano na dyan ang bansang Pilipinas. Napatunayan na sa pagharap ng mga krisis at delubyo, namumukod tangi ang mga Pilipino. Lumalabas ang bayanihan, may maitulong at maibigay lang sa kapwa kahit pa walang-wala na. Bagay na ipinagtataas noon ng ilang mga Pilipino. Iba raw sa pakiramdam ni na Prezi at Rexy kapag nakakapagbigay. Kahit ako'y nahirap sa buhay at meron din naman kahit kaunti, di itutulong mo sa mga kapwa. Yung magbigay ka sa kapwa kung sino nangangailangan. Walang bahid ng dalawang isip or ano man. Basta kung sino ang nagugutom, pakainin at kung sino nang uhaw, painumin. Kaya hindi na rin katakataka kung mapabilang sa isa sa most generous countries ang Pilipinas. Pang-anim sa listahan sa mga bansa sa Southeast Asia at pang-98 sa global ranking. Naging batayan ng Charities Aid Foundation o CAF, isang international organization sa World Giving Index, ang helping strangers, donating money at volunteering. Sabi ng cultural anthropology professor, noon pa man, likas na ang pagiging mapagbigay ng mga Pilipino. Kung maaalala natin, panahon ng pandemic, panahon ng pagputok ng bulkan, no? Ang unang-una laging tumutulong yung kapwa natin Pilipino. Kahit biktima rin, talagang bahagi na ng karakter natin yung sabi nga, pagiging mapagbigay. Nanguna sa ranking ang bansang Indonesia na may malaki ring impluwensya sa Pilipinas. Maaaring dito raw namana ng mga Pilipino ang pagiging mapagbigay. Sinunod, tapos of course mas lalo nating pinayabong yung pagiging mapagbigay. Kumbaga naging standard na rin yan ng society, ng Filipino society of what is good, what is moral. Ayon pa kay Maghirang, natatanging ang katangian ng pagiging mapagbigay. Pero isipin din daw na bago tumulong sa kapwa, alalahanin din ang sarili muna. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.
Mga kapuso, bukas araw ng Miyerkules, November 22, mawawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng Calatagan, Batangas. Simula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, bunsod ng pag-aalis at paglilinis ng mga linya para maglipat ng tapping line ng mga kabahayan. Dinarayo ng mga namamasyal ang 3D images at iba pang Christmas display sa Kawit, Cavite. Agaw pansin din ang higanting Christmas tree sa isang universidad sa Indang, Cavite. Silipin yan sa report ni Paul Hernandez. Sa tulong ng video projection mapping, nag-iibangan nyo ang harap ng makasaysayang bahay ni Emilio Aguinaldo sa Kawit, Cavite tuwing gabi. Nakakaaliw ang iba't ibang Christmas 3D images. Ang kamangha-manghang light show, isa lang sa dinarayong panoorin sa makasaysayang Freedom Park sa bayan. Ang bawat sulok, namumutiktik sa kulay at pailaw. Ang puno, tad-tad ng mga Christmas lights. Dinarayo ang lugar dahil sa picture perfect nitong ganda. Kabilang na ang kinagigiliwang Garden of Electronic Butterflies. Paborito ring puntahan ang kanilang tunnel of lights na nag-iiba-iba ang kulay. Maaaliw naman sa Christmas Arc kahit pasakay ka lang ng sasakyan. Mapapasyalan yan hanggang sa Enero. Sparkling nights din ang na-enjoy ng mga estudyante ng Cavite State University sa Indang, Cavite. Halos mapuno ng multicolored Christmas balls ang giant Christmas tree nila na sentro ng kanilang taunang pailaw. Maging ang mga puno sa pathway, nagniningning din dahil sa mga ikinabit na Christmas lights. Gabi-gabing may enjoy ang Christmas pailaw hanggang January 2024. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Pinataob ng Perpetual Altas ang San Sebastian Golden Stag sa score na 75-60 sa NCAA Season 99 Men's Basketball. Narito ang report. Sa katatapos lang na harapan ng San Sebastian Golden Stags at Perpetual Altas sa NCAA Season 99 Men's Basketball, nakuha ng Perpetual Altas ang pagkapanalo sa score na 75-60. Binuksan ng Golden Stags ang laro at agad na nakalamang kontra Altas sa first quarter. Nagsimula namang makabawi at mapaliit ng Altas ang kalamangan sa second quarter ng laro at nagtapos ito ng may pantay na puntos. Sa mga sumunod na quarter, nagbigay agad ng malaking kalamangan ng Altas kontra Golden Stags at nagtuloy-tuloy hanggang sa huling quarter ng laro. Nagkaroon naman ng pagkakataon na makadikit muli ang Golden Stags, ngunit maganda ang ipinakitang depensa ng Altas dahilan sa kanilang pagkapanalo. Samantala, abangan ang tapatan ng EAC Generals at Benil Blazers na susundan ng bakbakan ng Mapua Cardinals kontra JRU Heavy Bombers. Tutukan yan bukas sa GTV November 22 simula 1:30 ng hapon. Ivy Saunargasang, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Mga kapuso, 34 days na lang, Pasko na. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog, Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.